Anghel Moroni. Noong 1823, isang anghel ng nangangalang Moroni ang nagpakita kay Joseph Smith at sinabi sa kanya na may isang sinaunang talaang nakaukit sa mga lamina na nakabaon sa isang burol malapit sa kanyang tahanan. Si Moroni ang huling sinaunang tagapag-ingat ng talaan na nasulat ng kanyang mga turo tungkol sa mga lamina ay nagpakita kay Joseph Smith sa ilang pagkakataon sa pagitan ng 1823 at 1829. Ginabayan at tinuturuan si Joseph noong kinuha niya ang mga lamina at isinalin ang mga ito, bagamat may ibang gumawa ng mga imahinatibo o kagilagilalas na tala ng mga pagbisita ng anghel. Ang mga tala ni Joseph Smith ay simple, mahinahon at hindi pa bago-bago. Ang paghahanda ni Joseph na maging isang propeta ay nagsimula sa kanyang unang pangitain. Subalit, karaniwang sinabi ng mga nauna niyang tagasunod na ang pagdalaw ni Moroni ang pasimula sa paghirang kay Joseph Smith. Ang pagpakita ng anghel ang una sa mga pangitaing naranasan ni Joseph Smith na lumitaw sa mga pangkasaysayang sanggunian. Sinabi sa pagpahahayag noong 1830 na isang anghel na may anyong tulad sa kidlat ang nakipagkita kay Joseph at binigyan siya ng kapangyarihan na dapat niyang isalin ang isang aklat. Isinasalaysay ng kasaysayan ni Joseph noong 1823 na ang Panginoon ay nagpakita sa akin ng isang makalangit na pangitain kung saan ang isang anghel ng Panginoon ay dumating at tumayo sa harapan ko. Ang mga ito at iba pang naunang mga tala ay tinukoy ang sugong ito bilang ang anghel. Noong 1835, kinilala ni Joseph ang anghel bilang ang tauhan sa aklat ni Mormon na si Moroni sa isang paghahayag na inilathala sa doktrina at mga tipan. Ang kanyang pinakamalinaw na pahayag tungkol sa pagkakakilanlan ng anghel ay makikita sa isang liham ng mga banal noong 1842. At muli, ano ang ating naririnig? Masasayang balita mula sa Cumorah. Si Moroni, isang anghel mula sa langit, ay ipinahayag ang katuparan ng mga propeta, ang aklat na ipinahayag. Ang mga salaysay na ito ay hindi nag-iwan ng anumang kalabuan tungkol sa katauhan ng anghel, kundi isang mahalagang dokumento ang nagpakomplikado sa nangyari. Ang pinakaunang manuskrito ng nakanunisang tala sa mga pagbisita ni Moroni ay tumayo sa anghel bilang Nephi. Ang sangguning ito ay maaaring nagmula sa clerk ni Joseph Smith na si James Mulholland na nagsimula noong 1839 upang pagsamahin ang iba't ibang mga manuskrito ng kasaysayan ni Joseph Smith sa iisang salaysay. Ipinakikita ng mga katibayan na hindi nagsulat si Mulholland mula sa pagdidikta ni Joseph Smith at sa halip
ay nagsulat mula sa mga sanggunian ng kanyang magagamit na hindi nawala na ngayon. Maaaring madaling nalito si Mulholland tungkol sa pagkakilanlan ng anghel dahil marami sa mga naunang tala ni Joseph bago ang draft ni Mulholland ay hindi binanggit ang pangalan ng anghel. Ang mga naunang nailathalang bersyon ng kasaysayan ni Joseph Smith, pati na rin ang iba pang mga tala na nababanggit sa isang anghel na Nephi, ay bumatay lahat sa draft ni Mulholland. Bunga nito, kapwa Nephi at Moroni ay makikita sa mga publikasyon noong mga dekada ng 1840 at 1860. Naghinala si Brigham Young na ang kasaysayan ay may pagkakamaling klerikal at inatasan ang mga mananalaysay o historia ng simbahan na saliksikin ang issue. Matapos ripasuhin ang iba pang mga salaysay ni Joseph Smith tungkol sa anghel, nagpagtibay nila ang pangalang Nephi ay dapat palitan ng Moroni at sumulat ng pagwawasto sa mismong manuskrito ni Mulholland. Walang katibayan na nagsaad na tinawag ni Joseph Smith ang anghel bilang Nephi. Ang pagpapakita ni Moroni ay sumasagisag sa panunumbalik at ngayon ang mga estatwa ng anghel na si Moroni ay makikita sa tuktok ng karamihan sa mga templo ng banal sa huling araw. Mayroon ng ganitong mga estatwa noong 1829 or 1892 nang mahigit sa 50,000 mga banal ang nagtipon upang saksihan ang paglalagay ng capstone o batong pinakaibabaw sa Salt Lake Temple. Sa loob ng seremonya, pinindot ni Pangulong Wilford Woodruff ang isang pindutang di kuryente at isang makina ang nagbaba ng ganitong capstone sa lugar nito. Kalaunan noong araw ring iyon, ikinabit ng mga manggagawa ang isang itinubog sa ginto na tansong estatwa ng anghel at pinakamataas na tore. Bagamat tinutukoy ng ilan ang anghel bilang si Gabriel at ng iba bilang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na binanggit sa Apokalipsis 14, versikulo 6. Halos lahat ng banal sa mga huling araw, mula sa noong seremonya ng paglalagay ng capstone o pinakaibabaw na bato, ay kinilala ang estatwa bilang ang anghel na si Moroni.